Hello guys, welcome back sa panibagong nating video. So it's been almost a week na or two since we got this bike. Hindi ko pa siya na-ride sa kalsada. Actually malapit lang ako dito sa bahay and sobrang ikli lang ng ginulong ko. Bago natin simulan ng first impression review natin, pakita ko muna sa inyo yung bike. So this is the CF Moto 675 SRR. So bago natin simulan, bigyan ko muna kayo ng short info about sa engine specs ng bike na to. So meron siyang 675cc with 94 horsepower, inline 3 na may 70 Newton meters of torque. Tapos sa ganitong price point na magkano lang, 438, mas mura pa siya kaysa sa ZX4RR which is around 501k. So sobrang good deal na nito kung tutuusin Itong bike na to, meron tong inline 3 cylinder, hindi siya cross plane, hindi rin siya 270 degree crank. Flat 3 cylinder lang siya na inline 3. Kaya yung tunog niya sobrang puro bass, which is good. So pakinggan nyo muna, ito yung sound check niya na hindi na to cold start actually. Medyo mainit na to kasi niride ko ng konti dito, mga around 500 meters. Ito ang tunog niya sa stock system niya, as in stock pa to. Hindi pa niya pinapagalaw ni Utol yung exhaust system niya. Gusto niya after ng first change oil and pag okay na sa warranty. So sound check muna tayo. Diba? Grabe yung tunog niya para sa 430,000 ganun na makukuha mo. Mapapansin ka talaga sa daan. Kasi tingnan mo naman yung looks So traction control niya, meron siya level 1, level 2 at off. Etong ESS naman ay yung pag galing ka sa high speed, tapos bigla ka magbe-brakes, magbe-blink yung hazard mo. And then meron kang quick shifter, up lang. Wala siyang down kasi hindi pa siya ride by wire. Ride by cable pa rin siya. And upshift alert kung ilang RPM mo siya isa-set. Unfortunately, wala siyang riding modes. Pakita ko pala sa inyo yung postura natin sa bike. So, ang height ko ay 5'8", 5'9". Ang insim ko ay hindi ko sure ko ilan. Pero mahaba-haba naman yung legs ko. Ito ang itsura natin sa bike. Flat foot pa rin siya sa akin. And pagka nakadapa akong ganyan, ito ang itsura natin ay 78 kilograms. So, ganito siya sa atin. Okay ba? Ikot na muna natin siya. Ang napansin ko lang dito sa kanya, ito hindi pa nila in-upgrade coming from mga 450 series. Medyo risky lang to kasi ang dali mo siyang masasagi. And aside from that is yung yung slider niya. Nakakabit siya sa engine head. Pagka medyo na solid yung impact mo, medyo hindi ata maganda kalalagyan ng makina mo. So sana may gumawa ng sliders na hindi nakamount doon sa engine. Kasi kaya ka nag-sliders para ma-protect yung motor mo. Kaso masisira naman pala yung engine. So, what's the point, diba? One thing pa pala, pagka pinindot mo siya, may konti siyang delay, siguro mga 0.5 seconds bago siya mag-start. Pero one click lang naman, hindi mo na siya i-hold ng ganun para mag-start. So, one press lang, tapos antayin mo lang siya. So, yun. May delay lang siya ng konti. Stock system tayo. Ganda, diba? Yung throttle response niya, sobrang smooth, walang delay. Unlike sa mga previous models nila na 410k na may delay talaga. So this bike, wala na siyang delay. Pakiramdaman natin siya. Pagdating sa torque niya, malakas Hindi ko alam kung mas magiging malakas pa siya pagka nag-exhaust ka na kasi ito sobrang restricted pa niya kasi nga naka-stock pa siya, tapos hindi ko pa siya pwedeng mapiga ng sobra kasi nga break-in period pa. Grabe, ang sarap. Sa shifting niya, wala akong masabi. Sobrang smooth ng shift niya, up and down. Walang jerk. Para lang siyang dumudulas kada
upshift mo ng ganon para lang siya dumudulas. Sobrang niyang smooth. So, pakita ko naman sa inyo yung itsura natin sa bike pag umaandar. So, ito ang itsura natin sa bike. Tingnan nyo pag umikot tayo. Nahilo ako dun So, labas naman tayo sa kalsada. Okay, one thing na na-notice ko is yung body position. Sobrang dapa niya, but yung pwesto ng paa ko straight. Medyo weird. Nakatak position ka tapos yung sa paa mo straight. Para sa sports bike, medyo okay lang naman. Pero kung mahilig ka mag-drive ng spirited driving, parang mas maganda yung naka-attack position ka na talaga kasi yung body mo nakaganon Sa 4RR natin, naka foot peg racer tayo, kaya medyo nakataas na yung paa natin. For me, mas comfortable yung naka rear set or nakataas yung pwesto ng foot pegs. Okay, ang galing may libre pala sandalan ng tuhod dito. Yung sa slider, pwede pala sandalan ito ng tuhod pahingahan. About sa engine heat niya, medyo may nararamdaman ako dito sa paa. Pero sobrang minimal lang, hindi siya mainit. Feeling ko sa ibang part siya tumatapon. Yung ergonomics niya, feeling ko masakit to sa long ride. Sobrang subsob, para ka naka 6R siguro or para ka naka liter bike na sports bike. Sobrang subsob niya. Ngayon pa lang medyo may nararamdaman ako sa batok ko na kakatingala nga ng ganyan. Kasi nga medyo mababa yung view natin. So obligado tayong tumingala ng konti. So medyo nararamdaman ko sa batok natin medyo may tension. So very minimal, pero kung malaki kang tao walang problema. Pero kung maliit kang tao, expect mo na para kang in-stretch. Maliit ka tapos hiniga ka ng paganon. Tapos pilit mong inaabot yung handlebar. Mas lalo ka na nakasubsob, para ka na nakaganyan dyan, tapos iangat mo ng ganon. So mas mahirap siya. Buti binayaan tayo ng height, okay naman. Power, wala akong masabi sa power, sobrang lakas niya. Nakapag-drive na ako ng iba't ibang bikes. Nakapag-try na tayo ng TRK, CB650R, Z9, JSX1000. Lahat yan na-try ko kasi personal bikes ko din yun. Kung ikukumpara ko to sa 650 ng Honda, I can tell na mas malakas to kasi ayun nga. Pero dapat nga, di ba, mas malakas yung naked kasi nga naked siya. Ang mga sports kasi built yan for high speed. Quick shifter niya, ang ganda ng pasok. Wala rin ako masabi, sobrang ganda niya. Very flickable yung bike. Madali siyang kontrolin. At may isa ako napapansin ngayon is yung suspension niya. Feeling ko kailangan to i-tune kasi medyo matagtag siya for me. Pero feeling ko may settings pa naman to na pwede siyang i-tune sa weight mo. Ito kasi default settings pa to. So, out of the box, medyo bouncy siya. Nararamdaman kong matigas ang kanyang play ngayon. Braking power niya, subukan natin. Front brake. Okay naman. Ganda naman yung braking power niya. Tingnan natin rear brake. Okay naman. Naramdaman ko rin ABS. Okay din. Ganda ng brakes niya. Meron pa tong brake cooling na nandun sa harapan. Nag-i-scoop siya ng air. Sa front, parang ayoko magad ng ABS niya. Try pa natin ulit pag medyo safe sa likod natin kasi baka mabangga tayo. Ayoko magad ng front. So kaya siguro meron tong recall about ABS enhancement naman. Unlike yung rear brakes, okay na may rear brakes. Power, ergonomic, braking, okay silang lahat. Dun lang sa ABS ng front, hindi ko alam kung yun nga ata yung for recall. Sayang lang wala pa siyang auto blip kasi ang sarap sana nito kung naka auto blip. Kompleto na. Grabe. Yung shifting niya,
parang dumudulas lang. Halos wala talaga siyang delay. Even pag ika-clutchless mo siya, sobrang smooth. So, after siguro mga 15 minutes of riding, medyo nararamdaman ko nakakala yung bato ko. Sa lower back ko, wala naman. Pero sa bato ko, nararamdaman kong merong konting ngawit. So, siguro sanayan lang. Eventually, mag-adjust din. Kasi yung bike natin, hindi naman ganito kasubsob. Engine braking niya, okay naman. Okay naman. Malakas yung engine brake niya. Which is good. So tingin nyo ba yung 438k sulit na for this bike? Kasi kung ako tatanungin mo, tingin ko sobrang panalo ka na nun. Imagine for 438k, ganito na yung makukuha mong bike. Sobrang ingay nga ng pangalan nito eh. Sobrang ingay ng bike na to. So nagkaroon ng matinding contender ang ZX6R. Grabe talaga, nagle-level up ang CF Moto pagdating sa mga technologies and pag-build ng bike nila. Sobrang ganda na ng build nila. Engine hit niya, hindi siya tumataas, palagi lang siyang naglalaro dyan. Hindi ko pa siya nakitang tumaas ng 105. Meron lang tayo mga konting nitpick, which is yun nga, minor lang naman, pero mas better kung may improve nila next build. First thing is ito, yung kill switch nila. Sobrang risky niya pindot accidentally. Then yung sliders nila, naka-bolt siya sa engine head. I think that's one thing na kailangan nila i-redesign. I don't know. Kasi malambot lang yung aluminum eh. So pagka talaga nasolidan ka ng impact ng bagsak, pingas talaga yung engine head mo. So kaya ka nag-slider to protect your bike. Tapos ang una pang masisira yung makina. Sana yung kaha na lang, di ba? Abangan nyo pa mga future updates sa bike na to. Yung recall nito for the spray nozzle ng oil. ABS enhancement daw, yan, merong isa dyan. Then may libre daw na steering damper. So libre daw lahat yun. So abangan nyo lang mga updates sa susunod sa bike na to. So maraming salamat sa mga nanood.